Mr. Matabato, ayusin mo nga lang, please. Ano? Ano ba, ano? Sige, go ahead. Sorry, I just want to make sure you're relaxed because you're very tense, Mr. Ayaw. Ayaw ba? Ayaw po. Ayaw ba magsalita? Gusto po. Ay, lakasan mo ang boses mo para marinig, please. Thank you. Ayun po, ay, nasa number 9 po yung order po na galing ng CHR. And to my surprise po, tinawag pa po, pinakahuli po, gabi na po yun. And after I gave my accounts doon po nga sa investigation na i-conduct nila po, umalis po ako sa waterfront po kasi yun ang nangyari, sir. So, for the record, you're accompanied by lawyer, attorney, malaki. Yeah. Tumaas ka pa, tumayo ka pa. Ha? Okay. And Attorney Milton, right? For Mr. Humayan. Just for the record, para sigurado tayo gumahan. Go ahead, please. I'm sorry. Thank you. After po, nung nagbigay na po ako ng statement ko doon sa investigation, lumabas po ako sa hall ng waterfront. But may humabol po kasi sa akin lalaki na napakilala po siya na one of the staffs po ni Secretary, ni Chairperson Dilima po, ng CHR. Sabi po na sa akin na maghintay na po ako kay Chairperson Dilima kasi may sasabihin ako sa akin. So bumalik ako sa hall at in-approach pa ako ni Secretary Dilima, ni Chairperson Dilima. Yun po, sinabi niya sa akin po na gusto po niya na i-discuss namin po yung developments regarding doon po sa pagkatanggal ko. Kasi nung inimbestigahan po ako, natanggal na po ako sa serbisyo noon po. May pending case po ako, administrative, on appeal sa Napolcom. Nung nag-uusap po kami, So nyo, neglect of duty, misconduct, ano po? grave misconduct po. Grave misconduct. Natalo po kayo doon, nanalo. Naka-appeal kayo eh. Nanalo po. Nanalo kayo later. Yes, sir. Ultimately, pero at that time, pending. Pending po. Ano po? So, nag-uusap kami, sir. Hiningi niya yung phone number ko po. Dala niyo po ba yung tao yun? Alam niyo yung pangalan? Hindi, si Chairperson Dilima, yun ang kausap ko. Si Senator De Lima, siya, Secretary De Lima, Chairman De Lima at the time. Sa CHR po, siya po ang Chairperson. Siya mismo. Yes, Mr. Chairman. Alright, sige. Habang na kami nag-uusap, binukuha niya yung cellphone number ko po. Kasi po, in-advise niya ako na mag-i-expect daw ako ng call from her in a few days. On May 25, 2009, naka-receive nga po ako ng tawag mismo ni Chairperson Dilima. Dito pa ngayon po yung cellphone number, sir. And nagtaka po ako kasi sabi niya, she wanted me to talk to me confidentiality in a discreet place. Doon po ako nagtaka, sir, bakit ako papatawag sa discreet place. And of course, wala po ako sa posisyon na magtanggi sa kanya, sir. Nagnad lang po ako sa kanya na, sige ma'am, sa totoo nga po, noong June 16, 2009, mga around 10 o'clock in the morning, naka-receive na naman po ako ng telephone call coming from a male person claimed to be member of Chairperson Dilima staff. Ang numero pong ginamit niya, sir, kagaya po nung same number na ginamit nung kami po nag-uusap ni Chairperson Dilima over the phone. Tapos, ang number po 0929
3968-781. Tapos yung tumawag po sa akin, pangalawa, yung Just lalaki for the na... record, that is part of the narration, and that is in a sworn statement, correct? Correct, sir. Kasi ayoko sasabihin nila na pinalabas namin yung telepono dito ng ibang tao. Sa way sa testimony ninyo, no? This is our joint affidavit with Which Officer is Humao. mixed. Ito nangyari, no? Go ahead po, sige po. Tinanong po ako nung kausap ko sa telepono na lalaki na ako po daw si Mr. Enrique Ayaw Jr. na yung number ko po, binigay ko kay Chairperson de Lima. Sumagot po ako nga ho, si Mr. Ayaw. Tinanong ko po yung lalaki, anong pangalan niya, but reluctant siya na magbigay sa akin ng pangalan niya. Ang importante daw po, yung utos ni Chairperson de Lima. Ang sabi po nung tao, kasi Tagalog yung tumawag sa akin, sir. Ang sabi niya sa akin, to quote, alam namin yung kaso mo, pinagkaisahan ka dyan, ibabalik ka namin sa serbisyo. Kami na bahala sa seguridad ng pamilya mo at lahat ng gastos. Yun po ang sinabi sa akin ng taong tumawag sa akin, claiming to be a staff of Chairperson de Lima. Hindi, sabi pa nga po niya, hindi daw ako mag-worry doon sa pending appeal ko na NAPOLCOM in connection sa administrative case ko po, kasi sila na po daw ang bahalang mag-work out. At about 3 p.m. po, same day, June 16, same person po, tumawag again sa akin po. Hinihingi niya yung case folder ko, supposedly, i-review na nila po yung pending case ko sa NAPOLCOM. Sinabi ko po na halukatin ko muna yung records ko doon sa lawyer ko po. Sabi niya, ini-expect daw ni Chairperson de Lima yung papeles po. Kasi po, yung Chief of Staff ng PNP, yung Chief PNP noon, si Director General Bersosa pa po, gusto po daw akong kausapin doon sa undisclosed place doon, ang sinabi sa akin, sir. Same date, at around 6 p.m., tumawag na naman sa akin yung lalaki, hinihingi sa akin yung records ko sa admin case ko nga po. Sinabi ko lang po sa kanya, nakakuha ako ng isa. Tapos ni-remind na naman po niya ako na mag-i-expect ng call again. After ko po na-receive yung last tawag, ilang mga vehicles po kasi nagsusurveilla, parang nagkikasing sa bahay, sir. So, para mawala yung worry ng pamilya ko, sir, sinira ko yung simpa ko, sir, para wala ng contact. Yan po ang pangyayari doon sa waterfront hotel, sir, na from investigating me with regards to the summary killing in Davao City. On the other hand po, Mr. Chair, I saw on TV that Mr. Matubato, alias Commander Robot, ay, bininyagan ko kasi ng Commander Robot si Mr. Matubato, sir. Binigyan mo na lang. Okay, nagdala-dala ng importin niya saka nagkaklad ng camouflage. Anong pinarsag mo sa kanya? Commander Robot, kasi may... Parang yung abu sayo. Kasi may shades din siya, parang kaya ako sa'yo, sir. Magkamukha sila may kamukha shades. sila, sir. Dinadrag ko niya yung pangalan ko na part po ako sa assassination ni John Puras Pala po, yung radio commentator. That accusation, Your Honor, is categorically denied by me, Your Honor. Sa sworn statement po ni Edgar Matubato, dated
September 4, 2014, in paragraph 66 to 71. Sabi po ni Mr. Matubato, si John Pala po ay binaril between 3 to 4 p.m. Wala akong specific na month po yung kanyang sworn affidavit po. Pero may mga nakalap po kaming mga documentary evidence po to show na si John Puras Pala po pinatay between 7 in the evening to 7:45 in the evening. Ito po, naka-indicate ito sa spot report, second spot report at progress report ng CIDG 11 po. Ang tanong ko po, ba't ko naman po papatayin si John Pala? Magkaibigan kami niyan, sir. 3 attempts po sa buhay ni Mr. Pala. Unluckily, yung sa panghuli, hindi niya na-survive yun. Yung first and second attempt sa life ni Pala po, di ko lang po matandaan kung sa first o sa second ba na attempt na isa po ako sa nakaresponde po sa kanya. Nakita ko po maraming tao, inintuan ko yung crime scene, may nakita ako isang pulis doon na taga San Pedro Police na naka-uniforme. Agad-agad doon namin dinala si John Pala sa hospital. Sa ganung insidente po, kung meron akong masamang balak kay John Pala, doon na po. Sa sasakyan pa lang po, iikot-ikot ko lang sa matraffic na lugar, mauubusan na siya ng dugo. Kasi yung tama ni John Pala, nasa liig. Pero hindi ko ginawa yun, Your Honor, kasi kaibigan ko nga si Pala. Dahil po, ako po ay isang pulis, hindi po ako mamamatay tao. I am a member of the Philippine National Police, and my duty is to serve and protect the lives and properties, Your Honor. That's all. I was once, on 2002, Your Honor, for the record, I was a judge as one of the outstanding policemen of the Philippines. By By Metrobank? JC's? JC's, Your Honor. JC's. Hindi cobra. JC's and Myran Philippines, Your Honor. Wala ka namang video yung ipapalabas ko yan, no? Wala ka. None. Thank you. Sige. Another one, Your Honor, in Kasama siya, Malaki. 2002, I was awarded by the Civil Service Commission, Region 11, as recipient of Mamamayan Muna Agad Award, Your Honor, for immediately rescuing 2 minors from their father who is hooked in drugs, Your Honor. When was that? In 2002, Your Honor. 2002. That's all, Mr. Chair. Thank you very much. Would you like us to have the testimony of the other? They have a joint affidavit, di ba? Okay, we shall now have Vivencio Humawan, SPO 1. Okay. Ako po si Vivencio M. Humawan, Jr. Noong 2009, na-inquiry din ako ng CHR. Inukasahan kami ng 13 counts murder. At ito na naman ngayon sa Senado, akusahan na naman ng pagpatay ng tao. Pero sa totoo lang, hindi yan totoo, Your Honor. Ngayon, ang accusation na naman, ako daw nagdukot doon sa dance instructor, hindi totoo. At saka yung Sino ang dance instructor? Yung supposed dance instructor ng kapatid ni Mayor Duterte at the time? yes, Your Honor. Pati naman doon sa nakahitit argument ni Vice Mayor Paulo Duterte, ako na naman daw ang nagdukot. Hindi naman totoo yan, Your Honor.
Pulis naman kami, hindi naman kami pumapatay